Buti ng ating Panginoon. Tayo po ay nandito po. Actually, ito po yung araw na ito po yung sinasabi ng Biblia na the day of resurrection of Christ. Amen. Na actually sineselebrate halos lahat. Sabi nga ni Brother Jerwin, buong mundo ay sineselebrate tong araw na to. Kasi ito yung bagay na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na tayo po ay merong pagkabuhay na maguli at meron po tayong eternal life. Amen? Kaya tayo pong lahat muna ay makakabalik sa ating kinaupuan. Sige po. Napakaganda po ng pag-aaral kanina, no? Na sinimulan ni Brother Jerwin. Nakita po natin na yung ating katwiran ay regalo. Amen? Linaw, no? Napakalinaw ng salita. Lalo na kung na-upload mo yung last Sunday na tinuro, English yun eh. Medyo dinugo tayo doon. Pero ngayon, mas lalo pang luminaw. Amen? Tayo po, pag-aralan po natin, tayo po, ang mensahe po ay the importance of Jesus' resurrection. Gaano po ba kahalaga yung pagkabuhay ng ating Panginoon? Amen? Tignan po natin, anong silbi nito sa buhay ng isang Kristiyano? Tama po ba? Ang resurrection of Jesus Christ ay may mga importante na dahilan at marami ito. At tignan po natin, unang-una po, ito po yung sumasalamin, amen, sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa mga hindi naniniwala na walang Diyos, ito yun. Dapat paniwalaan mo to. Talagang ipinapakita na after ng death of Jesus Christ, mayroong pagkabuhay na maguli. Amen? At alam na po naman po natin na kung ikaw tayo po ay naniniwala sa pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo po ay naniniwala na may Diyos. Tama po ba? Amen. Na siya po ay nag-exist. Tama? Sabi po dito, siya po yung, kung titignan po natin, sa Bible, sa Genesis, ang pagkalalang ay sa pamamagitan ng salita. Pero sa pananaw ng tao, ito raw ay parang tulad ng Big Bang Theory. Di ba po? Yung sa science, nung pumutok, sumabog, star ba yun? O hindi ko alam kung ano yun. So nagawa lahat. Pero ang daming sumasabog, pero walang nangyayari, walang nabubuo. Di ba? Maraming namamatay, pero walang sinisilang na buhay. Amen? Pero dito po sa resurrection of Christ, yung pagkabuhay po ng ating Panginoon, makikita po natin na yung kapangyarihan ng Diyos, na siya yung may control ng buhay. Amen? At siya yung may control ng ating, sabi dito, yung absolute sovereignty over life and death. Amen? Sabi po dito, only He who created life can resurrect it after death. Amen? Kung sino yung nagbigay ng buhay, siya lang yung may kakayanang, amen, ibalik ito. Diba? Pagka namatay ang isang tao, nawawalan siya ng buhay. Pero pag ikaw ang may likha ng buhay, ito yung nagpapatunay na kaya mong ibalik yung nilikha mo. Kasi sabi nga, for without nothing, tama po ba? As in walang pinagmulan, nag-create siya ng isang bagay. Ganun kadakila ang ating Diyos. Amen? Okay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54, verse 54 to 55, sabi dito,
Datapwat, pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan, ang iyong tibo? Ito yung pamilya. Oh, di ba? Oh, death, where is your sting? Na sinasabi ni Apostol Pablo. Yung tibo, tama po. Nasaan yung power mo? Nasaan yung kamandag mo? Wala. Nawala ito dahil, sabi nga, ang ating Panginoong Hesus, siya yung tinatawag na resurrection and life. Amen? Eternal life. Kung titignan po natin, paano siya naging, napaka-linaw ng Biblia, no? Tignan po natin, kung life lang siya, yes, life. Pero tignan natin, merong resurrection. Kasi merong death na darating, kaya merong resurrection. Kinumpleto ng Lord. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Another importance po ng resurrection po ng ating Panginoon ay ito po yung nagpatibay na si Jesus po ay siya yung tagapagligtas. Na siya yung may kapangyarihan na bigay ang buhay niya at kaya niya rin itong kunin. Amen? At mababasa natin yun sa Philippians. Di ba po? Sa Matthew chapter 16, verse 1 to 4, His resurrection was a sign from heaven. Kung familiar po kayo sa istorya ni Jonas, si Jonah po ay, yung storya po, yung foreshadowing ni Jesus, in 3 days, siya ay nabuhay. Amen? Ayon sa pag-aaral, si Jonah po ay namatay pero siya ay nabuhay sa ika-3 araw. At ganoon din po yung nangyari sa ating Panginoong Hesus. Amen? Next. Sabi, the resurrection of Jesus Christ attested to by hundreds of eyewitnesses. Alam po ba natin na nag-validate din ng kanyang resurrection ay merong 500 eyewitnesses dito. At ito po yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8. Di ba? Kung mapapansin natin, pag meron lang isang testigo sa kunyari, merong isang pangyayari, isa lang testigo, okay na eh. Pero yung resurrection po ng ating Panginoon, meron po siyang 500 witnesses. At nakita po nila, maliban dun, nakausap nila yung anghel. Di ba nandun? At pinapakita po dun na ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. At hindi to pwedeng pasinungalingan. Kasi marami, kahit mismo yung mga historian, makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus po ay nandun sa kanilang mga sulat. Nakatala. Na ipinapakita doon na merong 500 katao, kahit mismo sa Bible natin. Di ba? Pero marami pa rin din naniniwala. Pinasisinungalingan nila. Amen? Dito po, ang another reason pa rin po ng resurrection of Jesus Christ ay it proves that His sinless character and divine nature. Ang ating Panginoong Hesus po, kasi kung babasahin po natin yung Psalms chapter 16 verse 10, sa Psalms chapter 16 verse 10, pag yung banal daw, hindi niya pwedeng maranasan yung corruption. Amen? Yung Holy One, sabi ng Psalms 15, ng Psalms 16:10, for thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruptions. Sinasabi po dito na
Ang resurrection po ng ni Jesus Christ ay nagpapatibay na siya po ay walang kasalanan. Siya ay divine, sinless, at yung nature niya ay divine. Amen? At makikita naman po natin, si Jesus po, sa John chapter 1 verse 29, siya po yung Lamb that takes away the sin of the world. Unang-una, ano pong sabi ni Brother Jerwin kanina? Ano yung tinatawag na katibayan na pwede siyang gamitin, pwede siyang ihandog? Siya ay karapat dapat sa paghahandog. Amen? Para siya maging pambayad. Amen? O maging sacrifice. Ano po? Ano? Amen? Walang blemish, no blemish, perfect, no wrinkles. Kaya yung kung babalik tayo sa Exodo, yung first, yung, anong piece yun? Yung pag-aalay nila ng lamb, Passover, yung first Passover, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, kailangan walang dungis, walang kapintasan. Ang tanong, sino ang karapat-dapat doon sa bagay na yon? Tayo ba? Meron ba dito na karapat-dapat doon sa bagay na yun na, Lord, ako na lang. Sa tingin ko, medyo karapat-dapat na ako. A little. Konti na lang, maabot ko na yung katwiran ng Diyos. Sabi ng Bible kanina, sabi ng Bible study kanina, kung kapares mo, tulad mo sila ng Pariseyo, kung kapares mo ang Pariseyo, sila yung halos gumagawa ng kautusan, halos pine-perfect niya talaga yung kautusan, pero sabi ng Bible, hindi pa rin nila naabot yung pamantayan ng Diyos. Kaya sabi ng Roma chapter 6 verse 23, sabi po, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala ni isa. Kaya, minsan tanong din sa kaisipan ko paano nila nagagawang matuwid sa harapan ng Diyos? Amen? Paano sila naging matuwid? At paano sila naging banal? Kaya sila maliligtas dahil sa kanilang mga gawa. Tama po ba? Bakit nila pumapasok sa kanilang kaisipan yung mga bagay na yun na kaya ako maliligtas kasi dahil nagiging banal na ako eh. Nagagawa ko na unti-unti, hindi na nga ako nagkakasala eh. Mga isang buwan na siguro. Bilang ko pa nga eh. Isang buwan na ako, hindi na ako nagkakasala. Kaya sa tingin ko, karapat-dapat ako kay Lord. Amen? Ganun po ba yun? Sabi nga nung isa, walang ganun, Brad. Walang ganun. Amen? Grabe. Okay. The resurrection of Jesus Christ not only validates His deity, o yung pagiging Diyos niya, but it also validates the Old Testament prophecy. Kung makikita po natin, maraming prophecy po ang nangyari para makita, di ba, na kung sino talaga yung itinakda. At ito'y nakasulat mismo. Tama po ba? At may mga verses sa Bible. For example, isang verse po, yung confirmation of the prophecy of Christ na siya ay magsasuffer, mamamatay at mabubuhay na maguli. Amen? Sa Isaiah chapter 53, yung daranasin niya, dadalhin daw niya yung kasalanan natin. Amen? Pati yung ating karamdaman, babayaran niya sa pamamagitan ng kanyang stripes. Actually po mga kapatid, ang covenant po ng Lord ay hindi po bloodless. Hindi dahil gumawa ka ng mabuti, yun na yun. Tandaan po natin, kailangan pong may mamatay.
Amen? Higit pa doon, merong dapat na requirement. Sino ang karapat dapat mamatay? Sabi, no blemish, no wrinkles. Sinless. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, tama? Siya na walang kasalanan, siya na naging kasalanan, hindi nga alam niya yung kasalanan, siya naging kasalanan upang tayo yung maging katwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Grabe. Kung titignan po natin mga kapatid, hindi dahil sa atin yung katwiran na meron tayo. Kaya naging karapat dapat tayo dahil hindi sa mga ginawa natin at pagsunod sa kautusan. Sabi ng Bible, walang aariing ganap sa kautusan, kundi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po ang binabanggit ng Biblia. Amen? Minsan dumarating sa pagkakataon na dun sa ginawa ni Jesus Christ na kaligtasan natin, nagdadagdag tayo. Teka lang, Lord, medyo 80% lang po ang ginawa nyo. Pero, Lord, salamat na rin po. Pero nararamdaman ko kulang. Kulang pa. Kasi nga, hindi pa bayad lahat. Ang nabayaran lang yung pass. Lord, pasensya na. Kailangan ko pang magtrabaho sa kaligtasan ko. Hindi mo ba naisip, ang sabi, ang kaligtasan daw ay regalo. Amen? Hindi po to reward. Hindi po to utang. Hindi po to sahod. Sige Lord, total requirement naman ng kaligtasan ko ay maglingkod ako sa iyo. Sige. Gagawin ko. Ganun ba 'yon? Sabihin pa sa inyo, meron niya na nagsabi, binigyan ka ng regalo. So, sample lang, nagbigay ng regalo sa iyo. Yung regalo, siguro, ano ba tawag dito? iPhone. Regalo ko sa iyo to. Tapos sasabihin mo, di gusto ko bayaran. Regalo ko nga sa iyo eh. Hindi, gusto kong bayaran. Pagtatrabahuan ko to. O sige, akin na nga. Baka magalit ba sa iyo, di ba? Hindi po natin nakikita yung mga bagay na yon kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen? Balik po tayo. Maraming prophecy sa Bible na ibinigay para malaman natin na si Jesus Christ talaga. Sa Psalms, makikita po natin yung Passover, kay Joseph, kay Jonah, kay David, kay Joseph, di ba? Isang sample lang po. Ito pong bagay na ito, siguro etong Sunday lang ito pumasok. Natatandaan ko po, nung si David po ay nakikipaglaban kay Goliath, ang sinabi niya po, the battle is the Lord's. Ang laban ay laban ng Panginoon. Kasi ang kaharap niya ay higante. Amen? Nakuha po ba natin? Bakit kaya sinabi ni David yun? Kasi alam niya, hindi niya kaya kung wala ang Diyos sa kanya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakaganda rin yung sinabi ni Sister Jelly kanina. Sa Philippians chapter 4, verse 13. Tama po ba? Di ba? I can do all things. Di ba? Hindi sinabing I can do all things. Tapos, stop na. Wala na, di ba? Hindi po ganun yung sinasabi ng Bible eh. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Siyang nagpapalakas sa atin sa lahat
Siya nagbibigay sa atin ng kagalingan, ng righteousness, ng katubusan ng ating kasalanan, ng kabanalan. Siya po lahat, mga kapatid. Ako to, naniniwala po ako. Amen, lumipad. Grabe. Naniniwala po ako, pag ikaw ay nasa biyaya, ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng bagay na meron ka. Amen? Pag ikaw ay nasa biyaya, alam mo kung ano yung posisyon mo, kung alam mo kung nasaan ka, kung saan dapat ka lumagay. Amen? Nakakalungkot isipin yung mga bagay-bagay na hindi nila alam kung ano yung posisyon nila. Minsan alam niyo po yung umuupo sa lugar ng mga alam mo yung story doon sa Matthew? Matthew ba yun? Sa Pangulong upuan. Yung glory kinukuha na hindi naman dapat sa kanya. Tandaan po natin, it's all about Jesus. Amen? Wala na pong iba. Kaya nga po tayo Ngayon, sabi nga po, the fundamental and basic, actually, yung Christian faith na pinanghahawakan ng lahat ng naglilingkod, yung pagkabuhay ni Kristo. Hindi pagkabuhay ng ninuman. At yung kamatayan po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun po yung pinanghahawakan natin. Hindi yung kabutihan ng ninuman. Tama po ba, mga kapatid? Lagi nating tignan kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20 verse 24, walang halaga yung kanyang buhay Mga kapatid, walang silbi. Kung hindi niya raw may papatotoo to testify the gospel of God's grace. Amen. Ano ba yung God's grace? Ito ba yung chip? Ano ba to? Dispensation? Sorry po Ito po ba yung dispensation lang? O nabanggit lang kasi may grace? No. Ang grace, ito yung kabuuan ng counsel of God. Kabuuan ng nasusulat sa Biblia. Alam po ba natin yun? Because the gospel of God's grace ay yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ang pagliligtas po sa atin mula sa pinakamalaking kalaban. Sabi nga, the death and the sin. And sabi ni Apostol Pablo, "O death, where is your sting?" Because Jesus is victoriously, di ba? Na nandito, na siya'y nagtagumpay sa atin victoriously, na ipinakita sa atin na pagtagumpayan ko na ang kamatayan. Kaya nga sabi, siya yung first born from the dead. Diba? Siya yung unang namatay at muling nabuhay at nagkaroon ng eternal life. Siya yung nagkaroon ng glorified body pag after ng kanyang kamatayan. Gusto niya siya ang all in all. Kasi kung titignan po natin, kung pag-aaralan po natin, si Jesus po ang blueprint natin. Amen? Naniniwala po ba kayo na sa Kanya talaga tayo nilikha? Sa Kanyang likeness, sa Kanyang image, sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Alam niyo po yun? Alam niyo po yung Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and 10?
Buong-buo yun, mga kapatid. Na ipinapakita na tayo'y naligtas sa kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalataya upang ang lahat ay magmapuri. Binagdiinan pa ng 9. Hindi dahil sa ating mga gawa para walang magmapuri o magyabang. Grabe. And you always saying, gagawa tayo para maligtas, Hindi po. Tandaan po natin, ito po dapat pa sorry po pumasok ako dito. Pero gusto ko talagang, siguro ito yung kalooban ng Panginoon. Tingnan po natin. Tandaan po natin, ang ugat ng lahat ay yung pananampalataya. Ang ugat ay pananampalataya at pag nakita lumalaki yung puno, magbubunga yan. At yung bunga na yun yung good works. Nami-misinterpret ng iba na yung faith plus works equal salvation. Ganun ang pananaw ng iba. Faith plus works equal salvation. Works daw ng tao. Meron isang preaching kanina, may 3 klaseng works Di ba? Ito, faith plus works. Ang pananaw nila, yung works na yun ay galing talaga sa kanila. Okay? Tignan po natin. Mag-mathematics po tayo. 5, faith, plus, kailangan ang total na dapat ay 10 para ma-perfect yung kaligtasan. Para tayo maligtas. 5 plus 5 equals 10. Ganito po. 5, yung faith, galing sa Panginoon. So, perfect na yon. Yung plus 5, kailangan mo maka-10, mga kapatid. Kung ito po yung works nyo, tatanungin ko po kayo, kaya mo bang makumpleto yung 5? Kung ang bilang o yung puntos na yon ay sa paggawa mo sa kautusan, kaya po ba nating ma-perfect yun? Kasi hindi ka tatawid sa salvation. Nakuha po ba natin? Hindi ka tatawid sa salvation, equal salvation kasi kulang. Ang hinahanap na sagot ay 10. So paano mo makukumpleto yun? Tingnan niyo po Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Sino nakakagawa? Sino katulad dito ng Pariseo? Naninirahan na sa templo. Yung Pariseo, ang tawag doon, set apart. Sila yung hiwalay. Kasi banal tingin ng mga tao. Tatanungin ko po, sino po katulad ng Pariseo dito? Sino po? Sa mga nanonood po, sino po? Sa unang kautusan, di na kaya. Tanong, meron po bang maliligtas? Meron po bang maliligtas, mga kapatid? Aminin na po natin. Meron po bang maliligtas? Wala po. Yan po ang katotohanan. Walang lamang maliligtas, mga kapatid. Natatandaan ko yung turo ni Sister Jessica. Ang pamantayan daw ng kabanalan ay sobrang taas. Yung pamantayan ng Diyos. Ang tanong, meron po bang, sigurado daw po walang tao sa langit. Magkaaminan na. Walang tao sa langit. Sigurado dun sa, kahit 5 plus 1 na lang kulang pa rin. Baka yung 1 hindi magawa. Yan ang katotohanan. Kasi sabi ng Bible sa James, magkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. Diba? So meaning, kung magkakasala ka sa isa, una nga hindi mo magawa
Hindi ka makapag-start kasi yung unang turo, unang kautusan, hindi mo magawa, ano, zero ka lang. Hindi ka na makasunod. Hindi mo naman pwedeng lagpasan yung una kasi pag sinablay mo yung una, sablay ka na sa lahat. Laging error, 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 error. Sasabihin ko sa inyo, walang maliligtas. Yan ang katotohanan. Kaya napakaganda ng mensahe kanina ni Brother Jerwin. Ang righteousness ay regalo. Tama? Walang requirement. Ako, requirement na naman. Tandaan po natin. Tandaan po natin. Amen? Regalo. Meron ba nagre-regalo dito? Teka, Brother Philip may regalo ako sa'yo, tanggapin mo. Binigyan ng regalo. Bayaran mo yan, kinsenas. Katapusan. Sa'yo na to. Sa'yo na. Hindi ko tatanggapin yan. Niloloko mo ba ako? Baka sabihin pa sa akin ni Philip, kinsenas katapusan. Baka tinubuan mo pa yan. Alam mo, matalino ang Diyos natin. Alam niya na hindi niya kaya. Hindi natin kaya. Kaya ang ating Diyos ay bumaba. Nagkatawang tao. Amen. Sabi ng John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word made flesh. Naging laman at nakipamuhay sa tao. Sabi ng Titus, chapter 2, di ba po? The grace of God appeared to all men. Di ba? Tandaan po natin, hindi po siya nagtuturo para ikaw ay gumawa ng kasalanan. Wala pong tinuturo ang ating Panginoong Hesus na tayo ay magkasala. Sabi niya nga doon sa babae, 'di ba? And sin no more. 'Di ba? At wag na magkasala muli. Go and sin no more. Hindi niya sinabi, go and sin pa more. Tama? Yung ginawa ni Jesus Christ, yun po yung biyaya doon sa babae. Bakit po? Ang requirement ng law ay sundin ang lahat ng kautusan. Yung babae nagkasala sa na Moses, 'di ba? Maliban doon, merong tinatawag na tawag doon? Penalty. So kamatayan. Yes, merong kailangan doon, may kasamang lalaki dapat, pero may penalty yung kasalanan at dapat bayaran. Mga kapatid, napunta ako dito pero tapusin ko kagad tapos para makabalik tayo. Napakabuti ng Diyos. Kasi alam niya kung gaano tayo kahina. Alam niya na hindi kakayanin ng anak ko to, kaya kailangan kong bumaba. At alam niya na walang pwedeng maging alay para sa kabayaran ng kasalanan. Amen? Kaya kailangan kong mamatay para sa kanila at para sa atin. And higit dyan, yung resurrection ni Jesus Christ ay isang bagay. Sabi nga, isang resibo rin sa atin. Na tunay ang ginawa ni Jesus Christ at resibo sa lahat ng mga tao at sa lahat ng, sabihin na natin, religious. Tandaan po natin ang tagapagligtas natin, siya lang yung nabuhay na maguli. Tama ba? Kasi nung nag-aral po ako ng history, paborito ko po yan, sila Gautama Buddha, ganun sila. Yung si Muslim, di ba? Si Allah, di siya si
Amen? Yung mga religion, si Rizal, yung sa lista, di ba? Hanggang ngayon, tinitignan ko si Rizal sa luneta. Pero hindi pa rin nabubuhay. Pero tandaan po natin, yung ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe ang Lord. Dito po, sa John chapter 11, verse 25, si Jesus, siya yung resurrections and the life. Siya yung pagkabuhay na maguli at siya yung life. Actually, eternal life. Sabi dito, in that statement, claim to be source of both. There's no resurrections apart from Christ. Kung wala kang Kristo, walang pagkabuhay na maguli. Kung ibang pinanampalatayanan mo, hindi ka mabubuhay na maguli. Amen? Tama po ba mga kapatid? No eternal life. Jesus does more than give life. He is life, and that's why death has no power over him. Jesus confers his life on those who trust in him so that we can share his triumph over death. At ito po yung mababasa natin sa John chapter 5, verse 11 to 12. Amen. Ilang minuto na lang po ba ako? Kasi po, may oras eh. Tandaan po natin, si Jesus po yung tinatawag na first fruit. At ito po yung mababasa natin, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 20. 15:20 po. Damn verse, no? Sorry. Yan. Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 20. Yun. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Amen? Siya po ang pangunahin. Siya ang pangunahin. Kung tignan po natin, si Adam po, siya po yung pangunahin. Saan? Siya po yung pangunahin sa kasalanan. Siya po yung pinagmulan ng kasalanan. At kaya ang kamatayan ay naghari. Amen? Kasi kahit ang kasalanan ay naghari. Pero nung ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, actually wala po nakakaalam eh. Napag-aralan po namin, yung alam nyo po yung yung 7 last words. Ang unang sinabi doon ay patawarin mo sila sa kanilang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang katotohanan, hindi talaga nila alam ang ginagawa nila. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Kahit nga daw po si Satan, kung alam niya lang daw na yung kamatayan ni Jesus Christ ay tagumpay natin, baka isa pa raw siya na nagtanggol. Teka lang, oy, huwag nyo anin yan. Baka ganun pa daw ang nangyari. Pero walang nakakaalam. Kasi makapangyarihan ng Diyos natin eh. Walang nakaalam. Di ba? Kaya kung makikita natin, ganun talaga. Ganun talaga kabuti ang Diyos. Na walang pwedeng, yung plano ng Diyos, walang pwedeng makaawat. Tama po ba mga kapatid? Sabi dito, Jesus led the way in the life after death. The resurrection of Jesus Christ is important as a testimony to the resurrection of human beings. Yung pagkabuhay daw ng ating Panginoon ay pwede nating maging testimony. At pwede natin, alam mo ba, na after death, merong eternal life. At pwede mong sa pagmalakihan. Alam mo ba yung aming Panginoon at tagapagligtas? Nabuhay siya. Ay, namatay siya. Pero mas higit pa doon, nabuhay siya. Meron ka ba bang kilalang ganon? Wala na po mga kapatid. Amen? Okay, matatapos na po tayo.
The Word of God guarantees that believers' resurrections at the coming of Jesus Christ for His church at the rapture. Such assurance results in great song of triumph as Paul writes in 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Ito po yung sinasabi na, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Amen? Wala na. Tama po ba? Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa atin. Ikwento ko po sa inyo, saglitan lang po natin. Bakit nawala ng kapangyarihan ng kamatayan sa atin? Mga kapatid, bakit nawala? Sino po nakakaalam? Bigyan po natin ng kayo. From Genesis, mag-start po tayo. Ito kasi talaga yung pinagmulan eh. Sa Genesis chapter 2, verse 17. Amen? Sabi dito, sa Genesis chapter 2, verse 17, that of what? Sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito yung the wages of sin is death. Ano po bang meaning ng kasalanan? Ano po ba, paano mo siya i-describe? Ang sabi doon, ang kasalanan daw, ito raw yung transgressions sa law. Amen? Ibig sabihin, pagsalangsang sa kautusan. For example, may sinabi sa iyo ang Diyos. Sabi, huwag kang kakain, huwag mong kakainin yun. So, anong dapat mong gawin? Sundin na huwag kainin. Pag kinain mo yun, nagkasala ka. So, ang dapat na kabayaran ay kamatayan, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? So, kung ganoon, ang sinabi ng Diyos, tandaan po natin, ang nature po ng Diyos ay hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya, sinabi niya. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Ito pang, so sinabi niya, mamamatay ka. Pero mayroong nature ang Diyos. Isa pa. Ang Diyos ay merciful. Ang Diyos ay pag-ibig. Etong madaya na si Satan, kinapitalize niya yung inutos ng Diyos. Ito na yung pagkakataon ko na makaganti. Bigat na ito, no? Dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos, si Satan nagsisinungaling, kaya nga tinawag siyang father of lies, mga kapatid. Ano pong ginawa? Dinaya niya si Eva na wala, kasi si Eva kasi lack of knowledge. Wala siyang gaanong kaalaman. Ang alam niya nga, kahit tawakan lang, mamamatay siya. Pero ang sinabi, huwag mong kakainin. So, nangyari po, ay kinain ni Eva at nakita ni binigay kay Adan. O parang, sabi nung iba, parang, ang pagkakasabi ng Bible, parang kasalanan ng babae, nagsisihan. Tama? Kasi kasalanan niya eh. Pareha silang nadaya. Siguro, nung pagkain ng nung bunga ng pag-alam ng mabuti at masama, yung hawak-hawak niya na, sabi niya, sa ibang puno ko to nakita. Maaring gano'n, no? So, hindi natin alam yung nangyari. So, kinain niya rin. At doon dumating yung kasalanan. So, nung dumating ang kasalanan, sa simula pa lang, ano pong nangyari? Naghari ang kamatayan. Bakit? At ang kasalanan sa mundo. Kasi yung unang ginawa na tao, kasi wala pa pong, sa totoo po wala pa pong, may mga nagkikwento, meron na raw mga tao nun. Wala pa po. Si Adan pa lang po at saka si Eva ang tao na yun. So ngayon, lahat ng lineage o lahat ng nanggaling kay Eva at kay Adan ay makasalanan. Ang higit sa lahat, yung dugo ni Adan. Amen?
So makasalanan po siya. Sino hindi nanggaling doon? Sa lahi ni Adan. Pag di ka nanggaling doon, ang tawag sa'yo, alien. Tama ba mga kapatid? Alien. So lahat po nanggaling doon sa ano niya, nanggaling kay Adan. At tandaan po natin, ayon sa pag-aaral, para magkaroon ng baby, para magkaroon ng anak, o lumabas ang mabuntis ang isang ano, kailangan ng dugo ng lalaki at yung chromosomes ng lalaki at chromosomes ng babae. Kailangan magsama yun. Pag hindi nagsama yun, walang, ano po, walang magiging anak. Yan po ang katotohanan. Tama pa, Brother Philip? Amen? So, eto po, balik, ano po tayo? So, dumaan ang panahon, lahat po ay nagkasala. Bakit? Ano sabi kanina? Makasalanan kasi tayo, kaya tayo nagkakasala. Tama po ba? Hindi tayo nagkakasala kasi magiging makasalanan pa lang tayo. Hindi po. Isinilang na po tayong makasalanan. At yung dugo ni Adan ay nananalaytay sa atin. So, ito po ang tanong. Sino ang karapat-dapat? Si Jesus Christ. Kasi wala siyang dugo ni Adan. Amen? Siya yung karapat-dapat. Hindi siya makasalanan, unang-una. So, dumating po yung pagkakataon. Sabi po ng Bible, the wages of sin is death. So, merong penalty. So, ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. Pero titignan po natin sa Genesis, mga kapatid. Ano ang unang pinatay ng Diyos? Tao ba? Pumatay ng hayop at ibinigay sa kanila. Pero bago yun, meron muna siyang, ano po mga kapatid? Yung tao gumawa muna ng sarili niyang pantakip para sa kanilang kaubaran. Amen? Ang tawag doon ay dahon ng fig leaves. Meaning, sarili niyang lakas. So, sarili niyang, it represent his own righteousness. Yung po yun, yung righteousness na sinasabi ng Bible na meron sila. Yung self-righteousness. Pero sabi ng Lord sa Genesis, papalitan natin yan. Nagpatay siya ng hayop at ibinigay. Yun ang ginamit. Alam niyo po ba, merong isang turo nga na nung ipinalit daw yun, duguan daw si Adan at si Eva. Kasi yung pinangano sa kanya, may dugo-dugo pa. Parang ganoon. Tandaan po natin, mga kapatid, ang covenant po ng ating Panginoong Hesus ay hindi bloodless, kundi bloody. Amen? Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? Grabe, no? Bloody po ang nangyari kay Jesus Christ. Simulan natin sa ginawa sa Kanya. Yung paggampas sa likod Niya. Tumatama po sa likod. At paghatak nun, may dugong lumalabas. Number 1, yung crown of thorns, after niyang pahirapan, nung sinaksak yung thorns, nilagay sa ulo niya, ano pong nangyari? Lumabas din ng dugo. Bloodless ba? O bloody? Bloody po. Ganon katindi ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hanggang sa pagpako sa krus ng Kalbaryo, lumabas din ng dugo. Diba? Umagos, kamay, sa paa. Inigit pa doon, sinaksak siya sa tagiliran, di ba? Lumabas doon ay dugo at tubig. Ganun po ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid,
Di ko alam kung ano nangyayari. Pero sasabihin ko, hindi cheap ang grace. Hindi cheap ang grace. Yung pananampalataya sa Hebrews chapter 11 na pinanghahawakan ng mga mananampalataya noon, hanggang ngayon, ng mga apostol, ay pinanghahawakan natin ngayon. Na sinasabi yung pananampalataya daw, kapos. Nanampalataya lang, ligtas na. Grabe. Pero laging sinasabi ng Bible, manampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Tama po ba mga kapatid? Amen. Tandaan po natin, yung pananampalataya, pinanghahawakan natin na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay hindi cheap. Ito po'y makapangyarihan. Ito'y nakakapagpabago ng buhay ng tao. Kaya paano natin sasabihin na ito'y lisensya sa kasalanan? Kapatid, kailanman pag tinanggap mo ng buong buo si Kristo sa buhay mo, pinanampalatayanan mo ang ginawa niya, naniniwala ka doon, sabihin ko sa iyo mga kapatid, mababago ang buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe! Grabe. So, tapusin na po natin. Ito po yung last. Ito po yung pinaka-last. Yung resurrection po ay pinangako po sa darating na panahon. Kung dumating man yung panahon na hindi pa bumabalik ang Panginoon, darating yung resurrection. Pero kung abutan natin yung pagbabalik niya, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, di ba po? Tayo po ay magiging glorified body. Pero kung tayo po ay mamamatay bago siya dumating, merong resurrection na mangyayari. At bumabasa naman natin to sa pagbabalik niya sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Amen? Yung sinasabi ng Bible, hanggang 18, 16 to 17, basahin po nga natin, mga kapatid. Dito po ako matatapos. Actually, ito po, may nagtanong po sa akin, ano ba yung event na hinihintay mo? Ano sa tingin mo ang pinakamagandang event na parating? Ako sinabi ko, yung rapture. Naniniwala ba kayo yung pinakamagandang event na mangyayari sa hinaharap ay rapture? Kasi sabi, pag dumating daw siya, ay magiging tulad tayo niya. Amen? Naniniwala ba kayo? We shall be like Him. We shall be like Him. Kung ano siya, ay magiging ganon din tayo. Magiging glorified tayo in a twinkling of an eye. Sasalubungin natin siya sa alapaap at makakasama niya na tayo habang buhay or magpakailanman. Amen? So, ito po yung sinasabi ng Biblia. Kaya the best na meron tayo at alam natin kung ano yung ginawa ni Jesus at kung gaano ka-importante ang resurrection of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede bang po bang malakas? Amen. Grabe. Tandaan po natin, doon sa bagay na to, nagkaroon tayo ng living hope na binasa kanina. 1 Peter chapter 1 verse 3 at chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay.
So ito na yung pag-asa natin at ang bawat Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.